Okay, this morning, I would like to begin sa ating mensahe in Ezekiel chapter 37. And it cover po nito yung verses 1 to 14. And follow me as I read these verses. Ezekiel chapter 37, okay, 1 to 14. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to it, this is what the Lord says, come from four winds, or breathe, and breathe into the slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore, prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. God bless the reading of His Word. Tayo manalangin. Father God, we thank you for this time that we will be hearing from you. Bring life, O Lord, to all of us as you breathe into us, O Lord, your word that gives life. We acknowledge your Holy Spirit, His work and ministry to all of us this morning. And be glorified, O Father God, as we respond by faith in receiving your word. We bless you and we magnify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, bigyan ko po kayo ng short background. Dito po sa Ezekiel chapter 37. Ang Ezekiel po, ang book of Ezekiel, marami po siyang mga themes. Pero there are two prominent themes dito sa book ng Ezekiel. Una po ay yung pong the departed glory of God. Dumating po sa punto ng buhay ng Israel that God's presence departed from him. Umalis talaga. At alam po ninyo, yung paglisa ng presensya ng Diyos
sa kanila, hindi po yun at once. Ano po, inch by inch, ano po, yung glory and grace ng Panginoon ay talagang naandun pa din. To the point na baka sa konting distansya niya, maalala siya ng kanyang bayan. Parang ganito, kung isa-set up natin sa bahay, lumabas siya na siya ng kwarto, dala na niya yung kanyang bagahe. Sinabi niya sa kanyang family members na, aalis na ako. Walang pumapansin. Binuksan na niya yung pinto, nandoon na siya sa labas. Sabi niya, aalis na ako, but nobody cares. Lumabas siya sa gate. Sabi niya, aalis na ako. Still, nobody's really responding. Nandoon na siya sa kalye. Sabi niya, aalis na ako. Wala pa rin pumansin sa Diyos. Why? Because they were busy sa kanilang idolatry. In chapter 8 hanggang 11, diyan natin makikita yung pong karumal-dumal na ginagawa ng kanyang bayan, that even his own temple, ano po, in Ezekiel's vision, ito yung mga kaganapan. They put a lot of idols doon sa secret chambers. Nandun lahat ng idols. Prominent doon si Tammuz. Ano po, a Gentile God. At yun po yung reason na nakita ng Panginoon that He had no place even sa kanilang religious activities, even in their temple worship, na wala ng espasyo ang kanyang bayan sa Diyos. Kaya pala kahit unti-unti na siyang umaalis at nagpapaalam, na mamag-asa ang Panginoon sa kanyang bayan na baka may isa na sabihin, huwag kayong umalis, Panginoon, but nobody did that, hanggang sa tuluyang lumisan ang presensya ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero alam po ninyo, yung isa sa prominenteng tema o theme dito sa Book of Ezekiel ay yung kanyang pagbabalik. Ano ho? Kaya nga ho, doon sa pinaka-last line ng Book of Ezekiel, puntahan natin yon. Ano ho? Ezekiel chapter 48. Yung pinaka-last verse 35. Okay, Ezekiel 48:35. Diyan po yung nakita yung ni Ezekiel sa kanyang vision, a new city. Ano ho, na nagpapakita na ang Diyos ay patuloy na nangangalaga sa kanyang bayan at hindi siya titigil hanggang ma-restore niya ulit ang kanyang mga pinili. Kaya nga sabi diyan, the distance all around will be 18,000 cubits. It talks about the temple and the new city, okay, na nakita ni Ezekiel sa vision. And the name of the city from that time will be what? The Lord is there. Yahweh Shammah o Jehovah Shammah. Lagi mo siyang kasyama. The Lord is there. Ano ho, kung makikita natin, yung isang prominenteng portion ng sulat na ito ni Ezekiel ay patungkol sa Diyos na lumisan sa kanyang bayan, to the point na yung kanyang bayan hindi siya pinapansin, ang Diyos hindi pa rin siya tumigil. At patuloy na mag-asa, and through prophet Ezekiel, inireveal ng Panginoon na magkakaroon ng bagong syudad, bagong city, at ang city na yon ay magpapakilala sa kanila na kailanman hindi sila iniwan ng Diyos. Jehovah Shammah, the Lord is there. Amen. Di po ba kayo natutuwa doon? Na lagi nating kasama ang Diyos. Okay, kailan ba nasulat itong Book of Ezekiel? May ipinadala ko. 605 BC. Alam po ninyo, sinakop po ng Babylon ang buong kalupaan ng Judah. Pero long before that, yung Northern Kingdom was totally destroyed na. At ang natitira yung Southern Kingdom, andyan po yung Jerusalem, kilala sila sa Judah. Ano ho? Pero itong Judah, this Jerusalem, this Southern Kingdom ng Israel, okay, was invaded ng Babylonian Empire. Na kung familiar kayo sa Bible,
Diyan si Nebuchadnezzar. Tatlong raiding armies or tatlong three times silang pinuntahan at tatlong batches nga po yung kanilang dinalang bihag sa Babylon. Yung una, 605 BC, kung familiar kayo sa Book of Daniel, yung Book of Daniel, kasama si Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, sa unang batch na dinalang bihag sa Babylon. Guess niyo po? Then yung ikalawang batch, 597 BC, ilang years yan? 8 years, tama ba? After 8 years, dumating na naman yung Babylon, ni-raid na naman sila, sinakop ang kanilang bayan, unti-unti silang winawasak. Doon sa second batch, kasama na si Ezekiel. That's why all these prophecies na sinabi ni Ezekiel happened, all these visions happened doon sa Babylonian land. Napansin niyo po yung binasa natin kanina? Ang sabi ng Panginoon, pupuntahan ko kayo doon sa inyong grave, di ba? At kayo magiging muling mga buhay. Yung bones that were very dried, that time, ay magiging isang vast army. At sabi niya, aalisin ko kayo sa libingan. So kung titingnan natin, apart from the presence of God, libingan yon. Kaya nga, when your life, a person's life without God, no acknowledgement of God, kahit gaano siya kayaman, kahit gaano siya katagumpay sa buhay, kahit gaano kataas ang antas niya sa society o lipunan, sa mata ng Panginoon, siya'y namumuhay sa libingan. Sino ba ang nasa libingan? Mga patay. Amen po ba? Now we have the idea why in this vision, Ezekiel, he was seeing what? Hindi lang mga patay bones. In this valley, he saw, hindi lang basta bones. Sabi doon, very dry bones. Mahilig kayo sa bulalo. Palagay ko, kahit ilaga mo tong buto na to, wala ka nang makakatas dito. Tama po ba? Nakasunod po ba kayo doon sa binasa natin? Sa verse 2 kasi, ang sabi doon, umikot o pabalik-balik, he led me back and forth among them, and I saw, what? Great many bones on the floor. Let's go to that verse, please. He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley. Bones that were, hindi lang dry bones sabi diyan, very dry. Parang relasyon mo lang doon sa ex mo, no? Dry na. Mga bata nag-react. Galing Ibig sabihin, may mga ex na kayo? Okay. 605 BC, first batch na dinala ng Panginoon through Babylonian armies, yung first batch dinala captive sa kasama doon si Daniel. 597 BC, the second batch, kasama na si Ezekiel. Kaya nga lahat na mababasa mo si Ezekiel, nangyari yan when he was there in captivity. Then the third time, that's the final destruction ng city ng Jerusalem, pati ng templo. Completely destroyed. At sabi doon, wala kang makikitang, kumbaga sa hollow blocks, wala kang makikitang magkapatong na hollow blocks, kundi lahat totally destroyed. Yun yung 586 BC. Then, namalagi ang kanilang pagkabihag sa Babylon for 70 years. Okay, let's go to this chapter na senior ko po o binasa ko po sa inyo. Gusto ko lang makita natin yung background. Gusto ko lang po makita natin the spiritual condition of God's people. Gusto ko rin po makita sa inyo, pakita ng bawat sa atin na they were in the foreign land.
and nothing good was happening. Sabi sa verse 1, the hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. Mga kapatid, naniniwala ako may mga pagkakataon, God Himself will lead us sa mga ganitong sitwasyon na wala kang makikita kundi mga dry bones, very dry bones. Maybe mga situations in our life. Ano maaasahan mo sa bones? Panakot, siguro. Buti sana kung Lego yan, di ba? Mabubuo mo, mapaglilibangan mo. But they were dry bones. Pero gusto kong puntahan natin ito sa ating buhay. May mga sitwasyon tayo, our relationships, nagiging dry, wala nang push para magtrabaho, para magpatuloy, kasi ang nakikita lang natin doon ay mga dry bones, there's no life at all. Alam nyo, naisip ko kung minsan, katulad ng templo, that was totally devastated and destroyed. You know what? Bakit winasak yon? Kasi wala na doon ang Diyos. Wala na doon ang Panginoon. The Spirit of God is no longer there. Alam nyo, same yan sa buhay ng mga tao at ng mga mananampalataya. Same yan sa buhay ng iglesia. Every believer, church ministry, church leadership, church commitment, church activities, church organizations. Destruction will come pagka wala na ang Espiritu ng Diyos doon. The same thing, and applicable din yan sa family, sa relationship. If God is no longer there, magsisimula ang pagkawasak. Ganon din yan sa pangarap mo. Ganon din yan sa dinidesire mo para sa iyong anak. Ganyan din yung buhay natin bilang family. Kapag ka ang Panginoon ay hiwalay sa atin, destruction will come. The best way to destroy the church, the best way to destroy a relationship, replace God, replace His Word, replace the Holy Spirit with our self-centeredness. Minsan yung ating sarili, yan na yung ating idols. Kaya nga ang Panginoon, unti-unti siyang dumidistansya sa kanyang bayan. Not at once, kasi He was still hopeful na baka sa kanyang isa, dalawang hakbang palayo ay mayroon tatawag at makikiusap na, Panginoon, bumalik ka sa akin. Just because His own people was busy worshiping idols, hindi nila namalayan the presence of God, His glory already departed. Naniniwala ko, maraming problemang pumapasok sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, sa negosyo. Maraming mga problema ang nakakapasok ng malaya para sirain ang mga ito dahil wala na ang Diyos na namamalagi doon. Siguro nalilibang ka na sa maraming bagay. So this is a call also for all of us. The setup was this. Ezekiel was prophesying to the people na sila mismo devastated at hindi nila ma-reconcile yung kanilang sitwasyon na why they were in Babylon, aside from the fact na lagi nilang pinoproclaim na sila ay chosen community of God. Why they were suffering that way. Na sila ay nakakulong doon, walang kalayaan, they can no longer enjoy the land that God has promised them, the land that flows with milk and honey. Bakit sila nasa dayuhang lugar at sila doon ay sinisiil? Nakita niyo po yung sitwasyon na sinasabi ng Panginoon sa kanila through Prophet Ezekiel,
This is your condition. You are dry bones. Very dry bones. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Ezekiel, can these bones live? Sa nakikita ni Ezekiel, sabi niya, hindi ko alam, Lord. Ikaw lang nakakaalam. Ang sabi ng Panginoon, lalagyan natin siya ng tendons, lalagyan natin sila ng flesh, lalagyan natin sila ng skin. At nakita yon ni Ezekiel. Pero ang tanong ng Diyos sa kanya, buhay na ba sila? Hindi pa rin. Kailan sila nabuhay? When Ezekiel prophesied the word. And when the Spirit of God entered in their life. Mga kapatid, ganito po yung gusto kong sabihin sa bawat sa atin. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, binabaliwala mo ang mga mensahe ng Panginoon, if you continuously resisting the work of the Holy Spirit in your life, then that's the best way you are destroying your life. Sabi ko nga po, may mga pagkakataon, i-expose tayo ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon. You will have no appreciation sa dry bones kung wala kang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Doon sa mga hopeless na sitwasyon. Kaya nga tinanong siya ng Panginoon can these bones live? Hindi niya alam. Pero na-realize niya afterwards, these bones were the armies of God who will going to once again be a powerful nation. So ano yung pinaka-point din sa mensahe natin ngayong umaga? You and me need the Word of God so that when we are exposed sa mga dry situations, sa mga relasyon na wasak, sira at wala ng pag-asa, when we have the Word of God, we have this power that comes from God, masasabi natin may pag-asa pa rin sa kanila. Amen po ba? Alam po niyo, this is what I really like. Yung mga dead situations, God is able to bring life to them. Kumusta ang relasyon mo sa iyong asawa? May mga magulang, ginigive up na nila yung kanilang mga anak na kasi kahit na anong disiplina ang gawin nila, kahit na anong sermon ang kanilang gawin, parang walang nababago sa kanilang buhay. Pero ang mensahe ngayong umaga, kung ikaw ay sumusuko na sa ganong sitwasyon, may pag-asa pa sa Panginoon. Amen. These dead people, actually hindi dead people dry bones, God is able to transform them into a vast army. Church, mga kapatid, this is the message that we have. Yung mga tao sa paligid natin na wala pa sa Panginoon, yung mga tao sa paligid natin na hindi pa nakakarinig ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon, mga dry bones sila, and they need the Word of God. And maybe God is sending you to them to speak, to prophesy the Word, so that the Holy Spirit will work in their life. Naniniwala ko, once in our life, maybe some of us or many of us, we were dry bones. Pero may mananampalataya na lumapit sa atin. They prophesy the Word to us. And the Holy Spirit work in us. And now we are here worshiping the Lord. Pero yung kaligtasan na yun, hindi natatapos sa'yo. Kaya ngayon theme natin this month is the mission-minded church. How can a church be powerfully, be useful ng Panginoon in preaching the gospel kung ang church ay dry bones? So, unahin natin yung ating sarili sa salita ng Panginoon at kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ugaliin natin na mamuhay, lumakad sa kanyang plano. Baka ikaw mismo captive din. Baka ikaw mismo very dry bones. This is the time for you to hear the Word of God. God loves you. Maybe nakikita mo yung sarili mo, dumidistansya na ang Panginoon unti-unti. God is calling you back into His presence. Huwag dumating yung sitwasyon that God and His glory, His presence, departed from you. Huwag mong hintayin yon. Because apart from God, apart from His presence, we cannot do anything
Our God is able to transform an unfriendly environment into a significant one. Naniwala po ba kayo na may mga pagkakataon, parang napaka-unfriendly ng sitwasyon? Amen po ba? Pwedeng yan yung place of work mo, na yung from bossing hanggang sa mga co-workers mo sa opisina, there's no life, ang kwentuhan nila, puro kabastusan. Yung sistema doon sa loob ng pinagtatrabaho mo, sipsipan ng palakasan. Minsan iniisip ko rin yung bansang Pilipinas ano. Kung titingnan natin yung sitwasyon, parang wala ng pag-asa. Pero dito, God gave me hope. Kung ang mga churches lamang ay laging active in bringing this gospel, prophesying the word of God to the people, I believe makaka-form tayo ng maraming community na dating mga dry bones, super dry bones, into what? A vast army of the Lord. This morning, kung titingnan tayo ng Panginoon collectively as one, ano kaya nakikita niya sa atin? Vast army o very dry bones? I pray, brothers and sisters, paglabas natin dito, we are marching on as army of God. Amen po ba? May word, may prophesy, may Holy Spirit that is powerfully working sa buhay natin. Sa mensahe nito, nakikita din natin that God is able to transform a useless life into a useful one. Naalala ko si Onesimus sa Philemon. Ano po? Isa lang chapter naman po yan verse 11. Ano pong sabi dyan? This was all about Paul talking to Onesimus. Okay. Particularly para sa kanyang co-prisoner. Alam niyo ba yung Onesimus? Barong yan Verse 10 muna. Verse 10. Ang sabi niya, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chain. Okay. Ang sabi pa niya, formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Sinulatan niya si Philemon. Kasi itong si Onesimus, kanyang alipin. At kung babasahin po ninyo yan, kaya nasa kulungan si Onesimus kasi pinagnakawan or ginawa ng hindi maganda si Philemon. But doon sa kulungan, na-meet niya si Paul, at sabi ni Paul, naging anak ko na siya, ibig sabihin, na born again, na transform yung buhay, and now Paul was sending Onesimus back to Philemon, at ang sabi niya, formerly, he was useless, but now he was useful, o he is useful, hindi lamang sa akin, kung hindi sa iyo. Mga kapatid, magpahanggang ngayon, kayang i-transform ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, marahil sumusuko ka na sa anak mo, sumusuko ka na sa tatay mo, na para bang walang pagbabagong nakikita. O maybe sa care group mo, o sa dinidisciple mo, na parang ang bagal ng pag-usad, o kung minsan ay talaga pang natatalisod at gumugulong sa kasalanan. God has the power to what? Transform. Like Onesimus. Hindi lamang po yun, God is able to transform our hopeless situation
into a fulfilled life. Promises and what? Things that God has spoken to us, or yung plano niya para sa atin. Alam nyo, yung mga sitwasyon na wala ka ng pag-asa, tulad ng dry bones, wala ka ng mga asa doon. Kaya nga sabi ko, hindi mo nga pwedeng ilaga yun eh. Tama ba? Wala ka nang makakatas doon. Useless. Siguro nga parang chok na yon. Di ba gano'n yun? Parang chok na. Napupulbos na sa sobrang dry. Wala nang pag-asa. Meron akong inaanak sa kasal ngayon. She's really very hurt kasi yung kanyang husband ay nagdesidido na hiwalayan na siya. What brought her much pain ay pag nakikita niya yung kanyang asawa na parang okay at naka-move on na. At nung tinanong ko, wala na bang pag-asa na magkabalikan pa? Actually, hindi ko siya inaanak sa kasal. Inaanak ko siya nung nasa, doon pa ako sa church nila, nagpapastor. Sinilang siya. I was not able to see her growing. Pero she's still acknowledging me na kanyang ninong. So painful. Pag binabasa mo yung kanyang chat, talagang nakakadurog ng puso. Pero naniniwala ako, kayang ayusin ng Diyos ang mga sitwasyon na sinasabi mong wala ng pag-asa. Amen po ba? We went through sa ating meditation sa Word of God, sa ating devotion, sa ating MTM, My Today's Manna, and napasadahan na natin ito in Romans chapter 4. This is all about Abraham. Tingnan, na-bless po ako dito kay Abraham. In chapter 4 verse 18. Alam natin yung sitwasyon ni Abraham. May pangako ang Panginoon sa kanya, pero sa matagal na panahon, hindi matupad-tupad. Pero tingnan niyo po sabi yan, against all hope, Abraham in hope. Diyan ako na-touch eh. Labag na sa lahat ng pag-asa, ibig sabihin, wala nang pag-asa. Matandang-matanda na siya. Yung asawa niyang si Sarah, kaya nang magtatlong menopause. Hindi na kayang mag-bear ng child. Physically, talagang wala nang hope. Labag na lahat ng pag-asa. Anong pamamag-asa ang gagawin mo? Pero sabi diyan, still in hope, believed. Hallelujah. And we know what happened. Sarah bore a child and gave birth to Isaac. Kung titingnan mo yung dry bones, wala nang kapag-asa. Against all hope. This is the encouragement sa atin. Kahit sa tingin mo, sabi ng doktor sa'yo, kahit sa tingin mo, sinabi ng teacher mo, hindi ka makakagraduate. Kahit sa tingin mo, sinabi sa'yo nung bangko, hindi ka na makakabayad. Against all hope. Sabi diyan, in hope, Abraham believed. And because of that faith, hindi lamang to kinredit as righteousness sa kanya, kung hindi, he became the father of many nations. Amen. Yung sinasabi mong wala ng kapag-asa, yung sinasabi mong very dry bones, ay pwede palang gamitin ng Panginoon para maging pagpapala pa sa iba. Dahil magpapatotoo ang Panginoon doon na kaya niyang gumawa ng buhay doon sa mga sitwasyon na sinasabi mong patay na at wala ng pag-asa. Hallelujah. Kaya nga po, sinabi ko sa inyo, minsan, dinadala tayo ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon. If you do not have the Word of God, if you do not have the Spirit of God, magiging kabilang ka sa dry bones.
Pero if you have the Word of God, if you sense the work of the Holy Spirit in your life, kahit nasa gitna ka ng very dry bones, gagamitin ka ng Panginoon to speak His Word so that these bones will live. Amen. Tayo manalangin. Let's pray. Father, we thank you for your word this morning. At nakita namin, Panginoon, na walang hopeless na sitwasyon sa inyo. Basta ikaw ang aming kasama. Lord, we also see yung importance ng amin pong personal na kaugnayan sa inyo. Lord, please do not depart from us. Lord, kung may mga distance, Panginoon, kung may mga paghakbang ka na ginagawa palayo sa amin because we are so busy with our own idols, Lord. Kung nakikita namin na unti-unti, Panginoon, distraction is knocking and doing in our life, Lord, please have mercy on us. Lord, gusto po namin maging katulad ni Ezekiel, Panginoon, that though captive siya doon sa Babylon, together with these people, Panginoon, seeing nothing but hopelessness, maging katulad kami, Panginoon, ni Ezekiel, who can still prophesy, who can still expect, Lord, that your Holy Spirit can do something sa aming mga sitwasyon, sa aming mga buhay. Lord, it begins, Panginoon, sa aming puso. It begins with our personal walk with you, O God. Upang kung kami man ay ma-expose, Panginoon, kung kami man ay malagay sa mga sitwasyon na masasabi naming walang pag-asa, we will not give up, hoping, Panginoon, sa iyong mga pangako. Tulad po ng mga relasyon, tulad po ng mga pamilya, pag-asa, at kinabukasan, Panginoon, ng aming buhay, mga anak. Ito man ay kaugnayan namin, Panginoon, sa inyo. Maybe the economic condition ng bawat sa amin. Maybe tungkol sa ministry, tungkol sa church, tungkol sa aming kaugnayan sa isa't isa, Lord. Ayaw po naming manatili, Panginoon, na dry bones ang aming paligid. Na instead of speaking dead words, instead of expecting nothing from you, Lord, we will still hope, O God, that you are able, O God, to transform our surroundings. And it begins, O Lord, by you transforming our life, our hearts, O Lord. Lord, kung may mga marriage ngayon dito sa congregation na ito, nagsasuffer, Panginoon, Lord, I pray, and I speak your life, O God. Kung may mga physical sickness right now, Panginoon, na nagpapahirap, nagbibigay ng dryness, Lord, I speak your life. Let there be healing, Lord. Lord, kung may mga kapatid po ako that they feel, oh Lord, right now, na para bang may distance sila sa'yo, that you are slowly departing from them. Lord, I pray, oh God, that they will be restored. And I speak your word, oh God. Let your Holy Spirit work, oh Father God. Lord, kung may mga negosyo na unti-unti nang bumabagsak, kung may mga pangarap, Panginoon, na unti-unti na naglalaho, Lord, I speak life right now, oh God. Touch you, Lord. Kung kami man ay surrounded, Panginoon, ng mga dry bones, oh Lord, I pray, oh Lord, na gamitin niyo po kami to speak your life, to prophesy, to speak your words, oh Lord. Ama, tulungan niyo po kami maging katulad ni Ezekiel, oh Lord, in the midst of the sufferings, the midst of the confusions and questions ng kanyang mga kababayan doon sa Babylon, Panginoon. He can still speak your word, oh God, bringing them encouragement that you will renew everything, oh God.
You are Jehovah Shammah. You are with us. And you are right there, O God, in our situations to bring life, to bring hope, to bring satisfaction, to fill us, O Lord, and fulfill all your promises. Father, we thank you, Lord, for your word. And this all we pray in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi na po tayo dry bones. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, super dry pa ba? Dapat super fresh. Hindi flesh, fresh. Amen?